Nako, breaking news. Ito yung part 2 na kung saan ang usapan nila ka Eric Celis, Malutikya at ang isang dato na Muslim at isang abogado yata ito, no? Pero magagaling ang kanilang mga sinasabi. Ito po ay napakahalaga po talagang talakayan ito. Ito po talaga dapat ngayong Semana Santa, dapat magbulay-bulay tayo na ano ba talaga? Nililinlang lang ba tayo? Ano ba talaga? Sino ba talaga totoo may kasalanan? Sino ba talaga ang magnanakaw sa kaban ng bayan? Mag-isip-isip na tayo, di ba? Hindi to wala to sa kulay. Wala to kung sino dapat kampihan. Dapat dito nangingibabaw ang katwiran. Di ba? Ngayon, maraming takipan na nangyayari ngayon sa flood control issue, no? Ngayon, hindi ba kayo nakakalataan, dinidiin ngayon ang impeachment ni Sara? At pinaliwanag nga itong part 1 natin, nakakakilabot yung part 1 din nito, na kung saan inexplain ko ano yung confidential funds, kung ano si Mary Grace Piatos, no? At hindi dito naman sa part 2 na to, hindi pwede malaman kung sino si Mary Grace Piatos. Ito ay very confidential, kaya nga confidential funds eh. Hindi nila naiintindihan yun. Naiintindihan nila yun, pero ayaw nilang ipaintindi sa mga tao, lalo sa mga Gen Z, no? Ayaw nila ipaintindi yun kasi pag nabuking sila, hindi sila iboboto sa 2028. Maniwala kayo. Sa 2028, kung sakali si Sara manalong presidente, hahalungkatin ang kanya-kanyang confidential funds. Malamang sa malamang, ganito rin sasabihin ng mga to. Malamang sa malamang, isa dyan, presidente yata, bilyon ang confidential funds. Hindi nila iniimbestigahan. Ngayon dito, himay-himay po at na napakahalagang usapan nila na talaga dapat ito ay makarating. Kumbaga hindi ito yung usapan na kung saan makibalita ka lang. Hindi. Napakahalaga nito dahil dito nakasalala yung mga usapan kung saan nakapagdadagdag ng kaalaman sa taong bayan para hindi mailigaw, no? Ito po, painggan po natin ang talakayan nila ka Eric Celis at Tikya dito sa programa nila. Ngayon, decommissioning. Ngayon, decommissioning, oo. So ngayon, medyo nagalit si President Ramos, no? Medyo nilipat unti-unti sa OPAP, yung Oo. So, nagkaroon ng confidential. Okay. Sino may listahan yun, Mamalo, Huh? May mga listahan yun sino ang mga NDF leaders, mga Oo. Communist Party, Ah. and then may listahan din yun sino mga nag-side na ng government. Oo. Ngayon, pag i-leak yan sa amin balik, ay magiging target yan para sa amin. Oo. Ang tawag dyan, SO. Pag sinabi mong i-leak, kunyari, sa usapin ng impeachment ngayon, gusto nilang makilala si Grace Piatos. At kung sino-sino pa yung mga pangalan, biro mo, tiningnan sa PSA, kung may ganong, yung aksaya ng pagtingin sa mga public record. Tari Alam naman kabubuhan yun, natin. Mamalo, eh. Oo, di ba? Alias, Kabubuhan talaga, di ba? Alias yung ginamit eh. yun eh. Kaya nga, pinag-usapan natin, Oo. ba't nag-aalyas? Kahit si Dato Alan, sinabi rin na sila hindi masyado sa alyas, no? So, yun yung pagkakaiba. Pero, kung i-reveal mo ngayon lahat yan, dahil sa kagustuhang malaman, tama ba ang paggamit ng confidential fund ni Vice President? Hindi ba dapat kailangan nating makita kung sino itong mga ito at nasan itong mga ito at paano ginastos ang pera? Kayo bang tatlo naniniwala na tamang accountability yon sa confidential fund? Ako makakasite ako ng actual example na nag-leak at pinatay yung Si Leopoldo yung Mabilangan. si Kahektor. Oo. Paano na-leak? Yung kinuha nga. Ito, no? Unang-una, yung boss ko, Oo. Heidi Yora, doon ako nagre-report. Oo. Hindi niya nililik. Tapos, pinulitika siya dahil medyo sumisikat siya. Oo. Ang nangyari, tinanggal siya. Oo. May pumalit. Siguro huwag nang banggitin. Banggitin, oo. Matagal na rin naman yun. So, may access na siya sa datos na yun. Balak tumakbo. Dumakbo para sa Senado. Kasi Senado. yan, politiko na naman ha. Sa Mukhang national kilala ko yan. security, parang kilala ko rin yan. Tumalo sa Netherlands. Oo. Nakipagtsikahan-tsikahan with Joma Season, Oo. rest in peace, no? Nag-leak sa all the way kay Joma. Pinakita niya Exactly lista. 32 years. Kasi today is March 25 eh. Oo. 32 years ago, Pinatay si March Mabilangan. 25, 1994 po, tinurn over. Tapos, Paano yun nakita ng mga leadership? Yung mga pangalan? Linargahan yun, Mamalo. Paano nila napipili sinong gagantihan Hindi nila confirm na si Mabilangan was cooperating long time ago with the government? with the government. So, nakita yun nila Joma Season ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines that Mabilangan was instrumental in exposing the Red Scorpion Group.
Oh. the Alex Bongkayo Brigade. Oo. The kidnap for ransom operations. So, and delikado talaga. delikado yun. So yun pala, nagli-leak na yun. Grabe, marami ka talaga malaman dito. Mas si Malutikya nagugulat sa mga nireveal na mga to. Dinesisyonan yun ng Central Committee nila Joe Macizo na targetin siya. Even ang pagpatay kay Romulo Quintanar, the former chieftain of the NPA, was a leakage that he was handled by ISA or he was part of the PNP-IG program. Oo. Nila General Bogie Mendoza. Oh, yeah. Oo, lumabas yun sa amin. When I was with the NPA, priority yun. Si Quintanar, si Tabara, si Rick Reyes na consultant ngayon dyan sa Pasig, tsaka si Nilo de la Cruz. Oh. Tatlo patay doon. O, di si Rick na lang ang Si Rick buhay. Reyes nandyan sa, Oo, si yan yung Nilo de la tumutulong Cruz, I think kay hindi sa nakabot. mayor ng Pasig. Si Oo. kay Vico Soto, Oo. I know him. Oo. So, nang mag-leak yun sa amin, the order came from Dito, sinasabi para nauutusan ng mga MPA. Kayo na humatol. Kayo na humatol dito na mabigat tong usapan na to pero ang pinaka-usapan natin dito, wala tayong pakialam sa mga MPA, wala tayong pakialam sa kanilang transaksyon. Pero ang usapan dito, kung sino yung mga katulong. Di ba? At sino yung kung bakit namamayagpag ngayon. Ayaw nila si Sara. Di ba? Kayo dumama. kina Joe Masison. At ang nag-execute, National NPA Operations Command. Si Quintanar So, na-execute may decision Sa sa Central Committee. ibababa sa sa NPA, nasa ground, National Military Commission. tapos liquidation. Papatayin talaga. On the spot. Oo. Grabe. Grabe to. Gugurgurin yata. In just 1 week, pinatay. Yan ang sinasabi niya. Si- Kaya hindi nila naintindihan ito, Mamalu, na ganun po kabigat. Yun nang ma-expose ako na si Eric Almendras pala, si Jeffrey Celis. Kasi boses lang ako dati. Oh. And I only limited lecture lang ko sa military intelligence. Oh. Pero nang makita nila ang mukha ko that I was the resource person sa pag-create ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, Oh. dinarget ang pamilya. So, ngayon, ibig mong sabihin, meron kang bounty sa, oo. Ang tawag dyan sa NPA, SO, Standing Order. So, meron ka. Oo, papatayin ako. Dahil alam na nila kung sino. Bakit ka naman pumunta sa side ng gobyerno? Na-captured kasi ako. Yun, yung kaninang kwento. So, that was 2008. Na-captured ako, and then hindi ko sinabi na na-captured ako. So, it's somewhat complicated. So, Ang tawag dyan sa intelligence project, alam ng mga resource persons yan sa intelligence, na-reproject ako. The NPA believed that I was still part of them. parang sa normal na linggo, double agent Nag-double ka. agent. Oh. So, I was already operating and as the NPA National Alam Operations. mo, magaling na si Malutikya. Napakagaling nitong political analyst. Magaling na tao to. Nagugulat siya sa mga sinasabi ni Celis at ng isang Muslim na dato. Ibig sabihin, nare-reveal ang katotohanan. Tandaan nyo yan. Command sa intelligence, while I was already recruited. Parang Captured. natatakot tuloy si Malutikya dito. So, bahagi ng mga trabaho ko ay nagre-report ako sa Hindi ka isang unit. natatakot. Parang may listahan yata ng gugurgurin eh. Yung pangunawa ko, yung ba talaga gugurgurin? Di ba parang ganun? Ngayon? No, ngayon natatakot syempre kasi kilala na nila. Oo. And these are already court records. Oo. Tinatanong na yan sa akin sa korte, bakit ka iba yung testimony sa Senate, iba sa court? Oo. Because I was not inclined to expose kung ano talagang ginawa ko. So Kaya- until now, hindi ka pa rin nag-expose ng, ako Yeah. si Ka Eric, pero Oo, lahat na nangyari sa buhay hindi ko ko, pwedeng expose. Oo. Halimbawa, paano namin yun yung national security aspect. in-infiltrate ang ISAF? Oo. So sa NPA side yun. Ikaw So paano ko in-infiltrate naman ng NPA para mag-leak sa Mahirap gobyerno? itong ating Mahirap guest. yun. Oo. So, Mahirap ito sabi ni Ma'am Malutakya. Tikya, mahirap tong natin. Natatakot tuloy sa inyo si Ma'am Malu. Hindi naman, matapang yan si Ma'am Malu, pero kakaiba kasi yung mga reveal natin na narinig ngayon eh. Behind itong usapan na to, nakalikalan natin to sa isang programa. pumapasok ang kahalagahan kung bakit ang paggamit ng alias ay hindi pandaraya. Yan ay Oo, protection. yan, Dito ang topic niya to, alias ang pinag-uusapan. No? Alias ang pinag-uusapan dito. Hindi pandaraya, proteksyon sa Protection. gustong tumulong Sa sa gobyerno. Tama, protection niya. Gusto tumulong sa gobyerno. Ikaw ba, ito, naunawaan nyo na kung ano Mary Grace Piatos. Halimbawa pala, kung sakali si Mary Grace Piatos na yon, alias lang tumulong para mahuli si ganito sa confidential funds o sa intelligence funds sa ibang, sa soldiers. Papayag ka ba? Ikaw nakahuli.
Ako nakahuli. Pangalan ko, alam ba, Munting Kaalaman. Papayag ba ako ma-reveal yung pangalan ko doon? Hindi. Gumamit ka ng alias. Lagay mo dyan kung sino Merigis Piatos. Lagay mo dyan. Huwag mo akong gamitin. 'Di ba? Kawawa yung tao kung gusto mabulgar si Merigis Piatos. Bakit gusto nila maano? Ganyan sila kasasama. Mm. Dato, ikaw naman, anong storya mo? Hindi ka rin natatakot nung ikaw kasama na sa mga rebelde at nakikipag-away? Grabe, matatakot kayo. Matatakot kayo pag nalaman niyo itong kwento. Itong kwento nakakatakot. Sino ba naman di matatakot? Oo. Pag sumabak ka sa gera, Kasi kayo, wala kayong protection, wala kayong alias. Kasi yun yung mandato din sa amin na pag sumapi ka sa samahan, kung sino ka at ano ka, Oo. doon ka. So wala Tatayo. kayong worry na biglang may listahan ng MNLF na ngayon hindi pa tapos yung peace process natin, hindi magkaintindihan kung itutulay o ano. So wala kang ganong katakutan na maging Grace Piatos. Lahat po ng sumasapi sa mujahideen, Mm. pagdating po sa doktrina ng Islam, Mm. yun yung nakalaan ng buhay mo Mm. na handa kang mamatay. So wala Tama, kang... magaling. Tama. Totoo yun. Kaya mga Muslim, siya sabi nila, masasama. Hindi masasama ang mga Muslim. Handa lang silang ibigay ang sariling buhay. At sa paghahanda nilang ibigay ang sariling buhay, nami-misinterpret ng iba. Nakakala nila sumusugod sa ganyan, masama na. 'Di ba? Iniisip Ay, ikaan niya, may mga baril yung mga yan. Bakit? Wala bang baril yung mga sundalo at pulisan? Yeah, sabi ko nga sa inyo, lahat yan masasama. Lahat lahat nagkakasala. Di ba? Hindi mo pwede sabihin na nagkasala yung tao, isisisi mo sa kanyang relihiyon. Di ba? Mali isa ba yung doktor dyan na hindi ko na babanggit yung pangalan, di ba? Binastos yung Muslim. Biruin mo. Isinisi yung kasalanan doon sa Muslim. Isisi mo yung kasalanan doon sa tao na agawa, wag doon sa kanilang relihiyon. na matatakot ka, mahuli ka, isang karangalan sa isang sumasapi sa kilusan ng Bangsamoro, o maging nung MNLF pa at hanggang ngayon naging MILF is mamatay ka Mm-mm. ay parang yung mamatay kang isang sahid. Mm-mm. So sa taong bayan kita nyo ang dalawa nating ehemplo, isang Muslim na dating muhahidin, ngayon balik loob at tumutulong sa peace process, at isang sa CPP-NPA na talagang operational hanggang sa ground level, may alam siya, tumulong sa gobyerno, pero na-recruit. Bago tayo tumalon dun sa anong nangyari dyan sa operation na yan, bakit ikaw na-recruit? Ng NPA o ng Ng government? NPA. Ay, Kasi hindi. sinabi mo na yung sa gobyerno Oo, na-capture na po din. na-capture ka, di ba? Sa NPA, with that sterling academic record when you were a student, bakit ikaw? Tinarget talaga yun nila at standard sa pagre-recruit yung may leadership at may influence sa schools. So technically, nasa community, sa Kung dati existido to mga to, ibig sabihin, existido ngayon. May recruitment ngayon. Huwag tayo magbulag-bulagan. eskwelahan, Oo. Naging student inaalam council nila. ako, Oo. nag-editor at naging leader ng maraming organisasyon. Oo. So targeted ka kaagad. Kung matalino ka, marunong magsulat, marunong magsalita, May command ka sa sa estudyante. tao, oo. Yan ang pinaka-priority. At yun ang nangyari sa akin. So kailangan ng proteksyon ng eskwelahan? Oo, dapat. Tama lang Against ito na the may recruiters? Yes, kasi hindi namin sinasabi kaagad ng mga nag-recruit sa akin na mga NPA connected sila. Oo. So, ang pakilala nila, College Editors Guild of the Philippines. Naku, maraming magagalit Oo. sa'yo dahil maraming Yun ang mga unang galing organization. ban. Oo. CGP. Oo, And then nag-NUSP. Oo, yan, naku, yan ang mga hotbeds ng Yes, then recruitment. nag-LFS. Oh. And then, nag-anak bayan. Hindi ko na inabot ng Kapatan Party, naging PN ako eh. So, ibig sabihin, noon ko lang na-realize na yung mga kaharap ko pala, mga kadre ng CPP, NPA, Nung NDF. una, hindi mo ko alam, nararamdaman na kasi kadre. student leaders din sila. Oo. Then, mga nakapasok sa So, ang schools. babata, matatalino. Yes, I was 18 years old. Yung kinabukasan ng bayan natin, Correct. Na, Ang totoong matalino, hindi sumasama sa mga ganyan. Tandaan nyo, matalino sila sa academic. Pero sa buhay na to, matalino ka ba? Sasama ka sa ganyan. Yeah. doon. Yun po ang Parehong napakadelikado. kinadato. Oo, sa kanila bata rin. Bata rin. Matatalino, magagaling, Mm. articulate.
Grabe talaga ang recruitment Grabe. nila. At ang nakakatakot ngayon dyan, kasi parang pinapalabas nila na itong mga Marie Grace Piatos names na to, yung mga alias na to, ay para bang ito ay mga pangalan na pinagkapirahan. Hindi po ganun. Oh, hindi napakalinaw eh. Hindi yan para kapag kaperahan. Napakaraming pangalan binanggit doon, yung Mary Grace Piatos ang kinagat nila kasi nga branded. Piatos saka Mary Grace. 'Di ba? Pero napakaraming pangalan alias ang nilagay doon, ba't din yung sinabi? Ba't Mary Grace Piatos lang? Ah, 'di ba? Kasi pangaasar nyo kay Sarah. Pero alam nyo talaga kung ano ibig sabihin ng alias na yon. Nagsipag-aral to mga congressman na to, 'di ba? Pero hindi na siya sabi sa taong bayan kasi mabubuking sila ng taong bayan kung ano ibig sabihin ng alias na yon. Ito na nga sinasabi nila kay Eric Celis. 'Di ba? Di ba, before nagsalita itong mga to, sinabi ko na rin yan before. Ilalagay natin sa konteksto, Professor Malo, mga kababayan, na ito po ay usapin ng buhay at kamatayan. Yung pagtataya namin ng pagtulong sa Estado, sa gobyerno, at yung pagtawid namin sa pagiging kalaban ng Estado at gobyerno was a very painful and serious decision. Malikot lang ang isip ko. Bakit ka kinakasuhan ng gobyerno ngayon? Iyon nga masakit eh. Yun. Kung hindi lang siguro... Hindi naman siya kinakasuhan ng gobyerno ngayon dahil sa katangian niya dati noon eh. Kinakasuhan siya kasi akala na didestabilize siya. Yeah? Hindi. Para sila libis nila yan si Senator Marcoleta, ba't kinakasuhan? O ano sagot ka na Senator Marcoleta, yan din ang sagot dito kay Celis. Kung ba't sila pag ikaw nagsalita sa katotohanan, kinakasuhan ka sa panahon ngayon. Di ba? At mo, ang paniniwala pa ng palengkera dyan, ang palengkerang babae dyan, na Lucaret, sabi ni Atty. Vic Rodriguez, ang paniniwala pag nagsalita ka sa kanila naninira ka, fake news, hindi fake news. Biruin mo fake news sa kanya 'yon. Di ba? Ganyan yung mga yan. Biruin mo bayaran ng taong bayan yung mga yan, ha? Taxpayer nagbabayad sa kanila. Ha? Kung labanan nila taong bayan, ganyan-ganyan na lang. Di ba? Di ba pwedeng sabihin nila, gagawin po namin lahat natin kami makakaya, wag po kayo magalit sa amin. Di ba pwedeng gano'n na lang? Ha? Talagang lalaban kayo sa taong bayan? Buo sa puso ko ang pagbabago. At kung katanggap-tanggap ako sa NPA, baka tumawid ako ulit. Ganun? Oo, kasi hindi ko... Grabe, nakakahawa si Mamalutik ka, nagugulat, oh. Nanlalaki mata ni Mamalutik ka, eh. matanggap na yung gobyerno na tinutulungan ko na mabuo na maging Huwag ka naman bumalik doon, Eric. Ang laki ng bahagi mo sa kabataan na mapaniwala mo sila. Huwag ka babalik doon. at maging tagapagtaguyod ng kanyang mamamayan at mababago at marireforma yung gobyerno na humahabol sa akin na dati kong nilabanan. Dapat namang labanan talaga pero hindi sa pamamaraang dating alam ko. Mapayapa ng gusto ko pero ang kaso ko kaliwat kanan. 3 inciting to sedition, 2 cyber libel, may kaso pa ko sa mga komunistang kasama ko. 8. So hindi ko alam kung bakit ko to tinawid pero naniniwala ako Professor Malo that this is the most opportune time na ipakita na kahit maipit ang sitwasyon natin, there is still hope to reform the government. Na hindi madugo at hindi marahas ang pamamahala. Sige. So, attorney, nung pinatay ngayon yung Si nasa Kahit listahan mo, ikaw ba, sa nangyayari ngayon, pabor na i-release lahat yung listahan na yan? Against ako sa i-release yung listahan ng mga informants na nagbibigay ng information sa government tungkol sa ideological insurgency. Kasi nga yung nangyayari, yung actual example na binigay ko, from the time na tinorn over ko yung, disket pa lang nun, disket. Di March 25 yun. March 29 anniversary ng NPA yun. Anniversary. Nagpuputak-putak na si Joma Season sa Netherlands. For fax machine pa yan. Wala pang email nun, wala pang Facebook nun. And yet, ganyan kabilis mag-travel yung information. Tapos April 3, which is barely a week from the time of the turnover of the confidential information, nagninong sa kasal si Ka-Hector sa Santo Tomas, Batangas. Tapos, Bibig pa sa'yo. in broad daylight, seven men na armed na. Talagang durog na durog yung katawan ni Easter Sunday yun eh. Easter Sunday, April 3. Tapos lumakad lang na parang walang nangyari. Wala nangyari, talagang brazen, broad daylight. Walang nagawa ang kalakasan ng ating depensa ng pulis, ng militar. Walang nagawa. 2 days later, nag-press con pa si Roger Rosal. Si Roger. Na nagre-rejoice sila. Na So talagang pinagyabang pa nila na pinatay nila. So yan ang chances na pag reveal itong listahan na gusto Correct. nilang mangyari, baka mabaril, mapatay, and they will claim. And magyayabang pa sila na pinatay nila. Yaan ba ay lalong lalakas ang puwersa
ng NPA Yes. sa atin pag yung sinapiatos? Kasi sinasabi nila, mandali lang yan, 11 days na gastos, binulsa ang pera, etc. Hindi naman daw talaga napunta sa, dahil hindi ma-reveal yung mga nom de guerre or alias na Alias. ginagamit. Pag sinabi mong sino si Mary Grace Piatos, ang tanong na sino ang susunod namin papatayin? Yun ang equivalent. Grabe. Yun talaga yun. Kaya si Sarah walang kinalaman talaga. Ano si Sarah, talagang inosente si Sarah. Oo. Kung mangungurakot siya, Sarah, in mayor pa siya, nangurakot na siya. 'Di ba? Napakasimple ng ano to, logic to. Equivalent. Nakakatakot naman pala yan. Tama. Tapos bibilangin mo na lang upon release, bibilangin mo na lang ang number of days. Mhm. At buhay pa yung urban hit squad na pwedeng Nag-split yan kasi Professor Malo, no? Noong 1992 hanggang 94, 95. Yung Alex Bungkayo Brigade, nag-split yan. Kasama yan doon sa grupo nila Popoy Lagman, Nilo de la Cruz. si Popoy Lagman, hindi ba yan? Hindi NPA eh. Hindi NPM. Internal squabbles Lumina- nila. Ah. Arturo Tabara dyan sa may SM Fairview, dyan sa Binira. Si Quintanar sa Kamamesha Restaurant sa Circle. And then si Nilo de la Cruz, hindi ko alam kung suspended ang order, ang standing order. Si Rick Reyes lumalabas, hindi siya nagtatago, so baka nasuspend. 4 yan top priority dati. Quintanar was assassinated Grabe, nakakakilabot yung mga sinasabi nito. by the CPP, NPA, and NDF because of the leak of information that he was the one in charge to assassinate Joe Macizo. Kulik. Galing sa government. Oh. Kilala din Oy, namin. grabe, galing sa government, di ba? Hindi ko nasasabihin nag-retire na siya. Oo. Mataas na posisyon sa government. Ngayon? Noon, Noon. sa intelligence sector din. Kasi bumibili din kami noon ng impormasyon. Ang Mm. NPA bumibili ng impormasyon sa gobyerno. Para malaman kung sino Kung yung bumabaliktad sa kanila. Yan ang binabanggit ni Atty. Magdamo. Oo. Kaya delikado po yung Mary Grace So, Piatos ang na issue. listahan binibenta? Para Pwede. rin pala yung maleta, no? Oh. Okay, oo, di ba? Hindi, mas masahol ngayon. Ang maleta ngayon, kampi-kampi. Di ba? Anong katunayan kampi-kampi sa maleta ngayon? Ayaw mag-imbestiga eh. Di ba? Kahit sino ayaw mag-imbestiga eh. Si Senator Marcoleta lang gusto mag-imbestiga eh. O, tama, mali. Saka si Lamay Defensor eh. Ibig sabihin, yung mga gusto, lang sabit yun. Yung may mga ayaw dyan, mag-push dyan, may mga sabit. Biruin mo, ikaw, makabayan ka, taong bayan ka, sabi mo, mahal mo taong bayan. Yung mga pink tao, mahal na taong bayan, pero ayaw nila imbestigahan yung flood control. Ano meron? Diba? Tapos kay Sarah, inimbestigahan nyo? Ano meron? Kayo sumagot, sige. Kayo niya, kayo mga bangag-vlogger, sagutin nyo ka, pati mga pinklawan, kasama mga ibang Gen Z na matatalino ko, no? Hindi lahat, ha? Sige nga, sagutin nyo ka. Kaya, from the security angle, may problema talaga yan. Ang Hilo Garci. Binili Yes. namin yan before pumutok ang Hilo Garci. We know na may Hilo Garci. Oo. We bought Hilo Garci for 300,000 pesos. From the From- administration. Sasabihin ko na from ISAP. Oo. From MiG-21. Oo. MiG-21 is a special unit of ISAP. Oo. Oo. Hindi ko na dadagdagan. Wag mo nang dagdagan at baka hindi nang matapos ang ating show. Dito naman ako kay Kadato. Kay Natatakot na si Malutikya sa inyo, eh. Tato ang Alan. Sir, kayo, wala pa sa kasaysayan nyo na may namatay na kasapi nyo dahil sa ating pinag-uusapan? So far, marami naman na namatay. O hindi Pero- gumaganti ang hierarchy? Hindi naman po. Kasi Talagang katulad iba, din no? ng kung anong mayroon ang kasundaluhan, nakakaayon din kung anong batas na sinusunod ang pamunuan. So kaya itong pagdating ng BARM, malaking bagay na rin ito sa mga Bangsamoro na nagkaroon ng identity ang mga Bangsamoro Muslim sa Southern Philippines. Kaya ito lang ang panawagan natin na sana paigtingin pa ng mga leader ng Bangsamoro na matiyak ang kapakanan ng mga mamamayan. Okay. Kaya malaking bagay, malaking tulong sa amin itong Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Okay. Sige, siguro last words dito sa nangyayari na kagustuhan ng House of Representatives na i-reveal Yeah. ng Vice Presidente ang listahan
ng confidential agents. ang confidential agents, kung paano kung sino sila, saan sila nag-operate at magkano ang pondong nabigay sa kanila. Ano ang inyong sentimento tungkol Pag dyan? ito in-explain mo sa mga sa mga nag-iimbestiga kay Sara, ganito, ayaw nila, wala kaming pakialam, gusto namin ma-reveal yan. Ganyan yung mga yan, gigipit nila si Sara. Wala silang pakialam kahit may mapahamak. Basta si Sara, ma-reveal yan. Hindi, alam nila bawal reveal yan. Alam nila, pero wala silang pakialam dyan. Yung nakikita ko doon, ano lang talaga, pure harassment kay Sarah. Unang-una, yung amount, kahit na 10 times nyo pa yan. Alam niyo ba, yung binibigay sa yung mga sumusukong rebel na kung saan naging effective yung na-restore yung peace and order, talagang kailangan i-develop mo talaga. Hindi lang hindi pwede yung ayo-ayuda lang. Kinakailangan, kung may farm doon, i-develop mo yon. At hindi lang military solution. yes. Oo, yun ang proof ng NTFL Cup. No? Correct, Oo. Manolo. Ridiculously small yung charge kay Sarah. Ano yan, yung nakaka-insulto doon, bakit yun na? Yung 125 Oo, at saka maliit yun. 600. Kung yung kabila, kung magnako, trillions eh. Oo. Kulang pa nga yung if you want to really succeed in NTFL Cup, kulang, napakalit ng Oo. ng amount na yan. Oo. Oo. At gusto kong idagdag dyan, Ma'am Malu, yung confidential fund ay pinapatungkol kay Vice President Sara Duterte. Yan po ay napakaliit kung ikukumpara sa pananagutan ni Bongbong Marcos, sapagkat ang sa kanya ay 4.5 billion pesos every year. Ano yan? Confidential and intelligence. Yes. And every year, last single centavo ubos. Oh. Why is not even being included to be investigated? Oo. Saan yan napunta? Oo. Mukhang yan ang binabayad sa mga trolls. So, Kasi ilalagay mo Wala, trolls yan, wala na yan. Hindi na over yung mga trolls. Sa election, malalaman, mo. Ilang mga trolls, tatakasan lahat yan, tingnan mo. potential fund Oo. agents, pero Oo. trolls. oo, no? Pwede nilang gawin yan. Ay, kasi talagang ang Billions. requirement lang naman ilagay sa envelope na nakasil. Kasi may tinatawag yan na COPLAN. Oo. The COPLAN is covered by IP, not the Internet Protocol Address. IP is Intelligence Project. Under the IP is COPLAN, Case Operations Plan. Doon ang budget. So lahat ng confidential fund ay may case operation plan yan. I-discuss yan ng iba pang mga resource persons. Pero ang malinaw dyan, hindi yan pandaraya. That is a system of security, that is a system of protection, and that is a system of building up confidence na mayroong tutulong at makikipag-cooperate sa gobyerno dahil protektado ang kaligtasan mo. Hindi kay papahamak ng gobyerno. So bakit nag-i-insist sa mga kongresista? Dahil hindi nila alam ang kaseryosohan ng epekto niyan. Oo. Hindi lang sila bobo. Hindi nila alam. Ito ba nanguhula lang tong mga to? Ito ba nagtotokisan lang tong mga to? Ayaw sumagot. Ito ba nanloloko lang tong mga to? Sa ganyang kwento, nanloloko. Nakaka-relate kayo lahat eh. Di ba? Alam nyo naman, pag nanloloko lang, di ba? Ay, hindi totoo yung sabi niyan. Hindi, ang nagsasabi, hindi totoo siya sabi niya, mga trolls. At yung mga walang alam. Mga walang alam. Yung nakinig lang ng balita, ay, hindi totoo yan. Basta BBM siya, wala siyang alam. Nanay siya, isang taong bahay, isang housewife siya, wala siyang alam, BBM siya, pinklawan siya, nakapag-read siya na ngayon, wala siyang alam. Sabi niya, ay, hindi totoo yan. Wala siyang batayan. Na talagang Ayaw lang masama nila. ang intensyon nila. Oo. Kasi they do not understand na hindi po mag-survive ang Pilipinas at ang gobyerno nito at walang gobyerno at lipunan na mag-survive kung wala siyang intelligence programs at confidential Tama. projects. Kaya very successful ang bansang Israel sa kanyang military operations kasi they spend much for confidential fund, for agents na nagre-recruit yan pati sa kalaban. Grabe, tignan nyo yun, no? Talagang gagastos ka dyan. Hindi lang, kumbaga, walang pinagkaiba dun sa eskwelahan na ikaw, nakikipagsabuatan ka sa teacher mo. Sir, huwag mo ko ibagsak ha. Abutan mo 1,000 si Prof. Prof, eto, 3,000. Pamasahin mo yan ha. Huwag mo ko ibabagsak ha. Huwag kayo magplastikan. Tayo sa mundong ito, huwag tayo paimbabaw. Tayo ay nagtotoo sinasabi dito. Na nangyayari yan, di ba? Palakasan system minsan. Hindi naiwasan yan eh. May paborito yung teacher mo. Ma'am, ako na bahala sa merienda mo mamaya. Ma'am, hatakin mo na, ma'am. 75 mo na lang ako, ma'am. I-stress mo na ako, ma'am. Huwag mo na akong ibagsak, ma'am. Di ba? O sige, ito 2.5 kita. Alam mo yun?
Mag-aral ka mabuti, ha? Alam mo ba, pero may payo may iwan, di ba? Eto, ganyan din yan. Gumagastos ka, di ba? Ikaw lang yun. Magkano gastos mo doon sa merienda, binigyan mo pang pera. Regalo pa, di ba? More than 5,000. Eto kasi may ganun din, mga sikretuhan lang. Di ba? Nagigets ko na yung mga ano nila eh. Hindi ko masyado nagigets, pero at least man lang mga 8% to 10% nagigets ko siya sabi nila. Kagaya ng Israel daw, di ba? Kaya nanalo yan sa 6 days war eh. Kasi pati mga general ng Air Force ng Egypt, ubos recruit. Binibili nila yan at binabayaran. At ganyan po ang kalakaran. Kaya may Mary Grace Piatos yan, may mga pangalan na alias yan kasi bumibili ng impormasyon. Tama. And that is called tradecraft and that is called intelligence protocols. Hindi yan mali. Hindi alam ng mga legislators yan. Malamang. Kung alam man nila, they try to ignore. Oo, alam ng mga legislator yan, ini-ignore lang nila. Mali, sir. Alam nila yan. Alam nila yan, sir. Imposible hindi. Pucha, ang tagal mo sa ganyan, sa gobyerno, hindi mo alam yan. Ako nga, empleyado lang ako ng gobyerno dati. Alam ko eh. Di ba? Pagkat ang intensyon nila ay palabasin na nangungurakot si Vice President. Yan ang intensyon nila palabasin ng ngurakot si Sara. Ayaw nila ituro sa mga kabataan, sa mga Gen Z. Ayaw nila ituro yan. Di ba? Kasi mauunawaan eh. Pero kung matalino talaga ang Gen Z na sabi nyo, sa panahon nyo ngayon, matatalino kayo. Hindi naman lahat ha. Hindi ko niya lahat ng Gen Z ha. Kung matatalino talaga kayo, pag-aralan nyo lahat na sinasabi ito, sabihin nyo kung mali o totoo. No. Using alias and using the codes ay hindi indication ng corruption. For as long as ang Commission on Audit ay nakakakita na justified and valid at supported by existing projects ang mga expenditure sa confidential fund, yan ay tama. Okay. So yan, sa ating mga nanonood, sa taong bayan, sa mga Pilipino, sana ho naintindihan ninyo ang difference ng Confidential Intelligence Fund, ang operations na nangyayari, no? Ang liquidation na pag sudden release of that information at yung information nabibili, ha? Yes. Sabi nila nabibili You daw. have to So pay. makikita mo na meron ring maleta syndrome sa intelligence community, kaya kailangan mag-ingat po tayo, wag po natin basta alamin. Yung mga kaninang umaga may dala pang Piatos, hindi ho pagkain si Grace Piatos, operation ho ng national security ng bansang Pilipinas. At nakita rin po ninyo ang difference between a Muslim and an NPA cadre, kung paano sila rin-recruit, kung paano ang kanilang accountability sa kanilang organisasyon, at bakit minsan tumatawid. So sana po na-explain namin sa inyo ng maayos, Grabe. at tatandaan po ninyo, alamin nyo po ang mga bagay-bagay. Huwag lang kayo maniniwala sa isang punto de vista na klarado ang agenda. So marami pong salamat. Ito si Maluti Kia. Ito napakaganda ng paliwanag nila. Alam niyo, pag-aralan nyo. May research sa internet, sa sarili nyo, pag-aralan nyo. Kung totoo siya, sabi nila. Di ba? Kung sino talaga naninira sa gobyernong ito. Kung talaga sino may mahal sa taong bayan at sino may malasakit. Di ba? O ngayon, talo kayo sa sitwasyon ngayon na to. Di ba? Ano panlalaban nyo? Sabihin nyo, ayaw pa rin namin kay Sara. Hindi naman namin kayo pinipilit maging Sara kayo eh. Maunawaan nyo lang sitwasyon nyo, okay na eh. Kahit piliin nyo si BBM, walang problema eh. Di ba? Ang laban na to hindi para kay Sara, hindi para kay BBM. Ang laban na to para sa bansa natin. Di ba? Lalo mga flood control issue na to. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.